Wadcom na naging Wadcom na. Isa kayong komite na ang tanging layunin ay magbalangkas ng mga panukalang batas. Pero ang ginagawa ninyo ay kabaligtaran sapagkat ang nagaganap sa inyong mga pagdinig ay panguusig lamang. Hindi mo kayang linlangin at itago ang katotohanan, BBM. Na nagpapaya ka, nag-abuso mo, nag-abuso kayo, o abusado kayo sa inyong mga kapangyarihan. Tandaan lamang ninyo na naandito kami. Tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan, may Diyos ko po. Kumusta mga kababayan? Ito na po Congressman Marcolita na ngayon tumatakbong pagka-senador para sa 2025 election. May nakita na naman tayong video mga kababayan kung saan binabanatan po niya ang Wadcom. Tinawag nga po niya itong Wadcom mga kababayan ko. Ito pakinggan natin. Wadcom na naging Wadcom na. Isa kayong komite na ang tanging layunin ay magbalangkas ng mga panukalang batas. Pero ang ginagawa ninyo ay kabaligtaran sapagkat ang nagaganap sa inyong mga pagdinig ay panguusig lamang sa mga taong inaakala ninyo na nagkasala sa batas. Ito ay hindi nyo dapat gawin sapagkat ito'y saklaw na ng ating mga korte at ng ating National Prosecution Service na kinabibilangan ng mga piskalya dito sa ating bansa. Ang paulit-ulit na pag-iimbestiga ninyo sa Pangulong Duterte ay taliwas talaga sa inyong responsibilidad na mismong ang ating saligang batas ang nagtakda. Marami nang naihayag ang ating dating Pangulo ukol sa war on drugs na may kasangkot na extrajudicial killing. Ang kinakampihan ba ninyo ay yung mga inusig ng dating Pangulo dahil sa kanilang pagkakasangkot sa droga o talagang nagpapasikat lamang kayo at ayaw ninyong bigyan ng daan ng may kinalaman sa droga? Yan po nagpapasikat lang daw itong mga Wadcom. Kasi naman mga kababayan ko po kung hindi mag-i-eleksyon saka ito lalabas itong Wadcom na ito. Pero ilang taon na ba ang mga itong nakaupo dyan? Ngayon lang po nila yan ginawa kasi mag-i-eleksyon ngayong susunod na taon, ngayong Mayo, ang titindi ninyo. Ngayon, ito naman mga kababayan ko po matatandaan po ninyo yung pahayag ni Trillanes nung nakaraan. Mukhang kapanipaniwala nga po ito mga kababayan ko. Balikan po muna natin yung pahayag ni Trillanes. Yung chatter sa PMA chat groups masyadong significant. Hindi na ito static. Kaya makikita mo na kung meron sila ngayon, lalo ng palakas ng palakas yan. Remember, iisipin nila pag nakapwesto si Sara, ano yung pwestong ibibigay sa kanila. So merong ganong personal interest na papasok yan. Yung progressive military career na sinasabi natin sa PMA. It could be too tempting for these PMAers to resist. Meron kasing mga Duterte, lalo na sa mga retired ranks. And masyado silang bold sa kanilang mga pronouncements. They're looking for any opening against the administration. And yun na nga, several months, a year or two down the road, what if magkaroon ng ganong crisis, papasok ito. And ngayon yung mga active, magbe-break ranks ito. Yun yung nakikita natin. Kasi merong, may active, mga proactive na nagre-recruit at nagbubuyo, nag-agitate. Yun ang mahirap. Idagdag ko lang, Christian. Sa panahon ni Tutoy and neto ni Duterte, walang active recruitment, walang agitation, walang Pero ngayon meron kaya yun ang danger. Delikado. May mga disgruntled pa. Kasi po mga kababayan ko may nasagap na naman po tayong video kung saan ay napakatapang nitong nagsalitang general mga kababayan ko. Ito panoorin po natin.
Magandang araw mga kaibigan. Ayan po. Pag-usapan natin ngayon ang dumaraming bilang ng mga PMA graduates. PMA graduates. Karamihan sa kanila mga retired generals. Dumarami. Yung nagiging dismayado na sila sa nangyayari sa ating gobyerno. I think last week, 62 members of PMA class 1988, karamihan mga general, nagperma ng manifesto. Kinukundina nila yung pagkulong ng kanilang classmate. Pinakulong ng Quadcom si General Wilkins Villanueva. So 62 PMA generals. So malaking bagay yan. Alam mo, ang mga PMAers nagdadamayan ang mga yan eh. And then 2 days ago, merong open letter signed by generals, mostly PMAers. Kine-question nila yung dagdag bawas sa budget. I-discuss ko sandali yan. Ngayon lang umaga, meron akong napanood sa Reels, posted by Pilipinas Ngayon. Ang title is, Another PMA Retired, May Matinding Babala kay Marcos Jr. sa kanyang administrasyon. Matatapos din ang ligaya mo. Yun. Okay, so Pakinggan niyo po. Pakinggan natin dito at bigyan natin ng reaksyon. Hanggat maaga, huwag mo kaming akusahan na kami ay mga destabilizer. Sa sala na ikaw ang gumawa. Hindi mo kayang linglangin at itago ang katotohanan, BBM. Na nagpamaya ka, nag-abuso mo, nag-abuso kayo, o abusado kayo sa inyong mga kapangyarihan. Tandaan lamang ninyo na naandito kami at patuloy kaming gagabay para mapangalagaan ang kapakanan ng taong bayan at ang mahal namin sa buhay. Pinaalalahanan lang namin kayo na hindi tulog ang taong bayan at nandito kami para malaman mo. Matatapos din ang ligaya. Ulitin natin. Ulitin natin. Hanggat maaga. Huwag mo kaming akusahan na kami ay mga destabilizer. Sa sala na ikaw ang gumawa. Hindi mo kayang linglangin at itago ang katotohanan, BBM. Na nagpamaya ka, nag-abuso mo, nag-abuso kayo, o abusado kayo sa inyong mga kapangyarihan. Tandaan lamang ninyo na naandito kami at patuloy kaming gagabay para mapangalagaan ang kapakanan ng taong bayan at ang mahal namin sa buhay. Pinaalalahanan lang namin kayo na hindi tulog ang taong bayan at nandito kami para malaman mo. Matatapos din ang ligaya. Ayun mga kababayan ko, yan na po yung sinasabi ni Trillanes. Napakaraming general ngayon ang retirado na nagsasalita na at nagbabala dito sa ating kasalukuyang Pangulo. Mukhang tama po yung mga sinasabi ni Trillanes. Eto, panoorin naman natin yung sinasabi ni Tatay Digong patungkol sa AKAP o ayuda. Style ng gobyerno. If they want something outside of hindi madala ng o kulang o hindi madala ng Congress o kulang yung flow ng sentiments, yung tawag nila ng popular will ng tao, ang nangyayari most of the time ang ginagamit na is not convincing people on the merit. Ito may problema sa ating bayan. We try to solve it. Hindi na by mga representative natin sa Congress. Shortcut na yan. Ginagamit nila pera. Ayuda. Pinaparaan sa ayuda. Remember, tandaan ninyo mga Pilipino, kanang ayuda, inyo yan. May Diyos ko po. Sa taong bayan.
walang tao dito sa Pilipinas o milyonaryo man o bilyonaryo na magbigay ng pera baski 1 peso sa inyo. Walang taong laro na yung mga mayaman. Yang binibigay ng mga politiko, milyonaryo man o mahirap, hindi nila pera yan, pera ninyo. Kaya kung may problema ang bayan, tapos ang issue na sa harap ninyo, you are made to choose in either referendum or plebiscite, maawa naman kayo sa anak ninyo, future generation. Isipin ninyo yung problema. Yung ibigay ninyo ng pera, kunin ninyo, kay pera ninyo yan. Hindi gago itong nag-imprinta yan sila ng pera, ipamigay. No, it's your money. Ninanakaw nila yan, yung iba. Yung iba naman, kagaya ng kongreso ngayon, parang naubos talaga ang pera ng Pilipinas. Parang tubig gastos nila. Uncontrolled use of money. Basta halos imprinta na lang, baski wala na yung value. Ano kasi natin, ang peso is, ang valuation niyan is gaano kalaki ang negosyo mo. O gagaya ng negosyo mo sa sari store, yung pera mo na papel, piso, 5 pesos or something. Kung dito ka sa mataas, 10 pesos, 50, 100. Kung dito ka naman sa taas, tag 1,000. Ganun yan. Ganun ang ekonomiya. Kung nandito ang ekonomiya natin, yan lang may ibigay natin. Kasi kung maski na bigyan kayo ng sobra-sobrang pera, yung pera magbibili ninyo, mauubos yan. Kung ganun kakapal, kasi ganun kamahal, yung binibili mo, ganun tama lang sa bibiliin mo. Kasi nagataas yung presyo eh. Yung huwag ninyo sabihin na pera nakalamang, hindi, nagtabla yan, ganun palagi yan. Hindi pwede yung karne norte, bababa lang, tapos sa taas yung pera mo na mabibili. Ang karne norte, habol yan pati sardinas. Ganun ang laro dyan. Kaya kunin mo yung pera, gastusin ninyo, huwag kayong mahiya, huwag kayong tao na mag-guilty. Hindi karapat dapat pera ninyo yan. Walang tao dito sa Pilipinas na gago nagbibigay ng pera sa sarili. Pera, ayuda, huwag ninyong huwag kayong magkaroon na loob. Pera ninyo yan. Nilalaro lang tayo. Tanggapin ninyo yan, pera ninyo. Sabihin ninyo, dagdagan pa ninyo. Kasi yung pagod namin pagka-Pilipino, kulang ito. So ayan po yung maliwanag na sinabi ni Tatay Digong, mga kababayan ko, ano. Tama po yun.